Nasaan ka na? Binalikan mo pa? Hala, ang rupok mo naman! Joke lang po. Meron tayong tinatawag na Stockholm Syndrome. Ito ay isang psychological response kung saan yung biktima ay nagkakaroon ng strong positive feelings sa kanyang abuser. Hindi ito mental health condition ha. Kino-consider ito bilang psychological defense o kaya naman coping mechanism na na-experience ng ilan during extreme trauma. Bakit Stockholm yung tawag dito? Noong 1973 kasi, nagkaroon ng bank robbery sa Stockholm, Sweden. 4 yung na-hostage sa loob ng 6 na araw. At nung na-rescue na sila, inattempt nilang protektahan yung mga robbers. At nag-raise pa sila ng funds para sa defense ng mga ito. Naku! May 3 distinct events or symptoms yung Stockholm Syndrome. Una, nagkakaroon ng positive feelings yung biktima sa abuser niya. Sunod, nagkakaroon ng negative feelings yung biktima sa mga pulis o kaya naman sa mga otoridad na gumagawa ng paraan para maligtas siya mula sa captor niya. At pangatlo, naperperceive niya na pareho na sila ng values at goals ng kanyang abuser. Hindi lang sa kidnapping o sa hostage taking na-associate yung Stockholm Syndrome. Pwede din itong ma-apply sa abusive relationships, child abuse, sex trafficking trade, at sports coaching. Wala pang standard treatment ang Stockholm Syndrome. Pero gaya sa PTSD, maaaring makatulong dito yung counseling at iba pang medications. Oh, mag-isip-isip ka na ha? Gets ba? Okay, ingat!